Hello guys, so ngayon guys, gabi na. So nagpe-prepare ako guys kasi bukas may retreat kami sa simbahan. Swimming, 3 days, April 8 to 10. So 3 araw yun guys na swimming. So dadala tayo ng damit, pangligo kasi ano yun, sa Lubo, Batangas pala kami mag-swimming. Sa pangligo. Yeah. Cargo. Miss me? Cargo muna. Last cargo. Oh! Hagpa. So alis kami bukas guys ng alas 5 ng umaga. Bye. Kasi ang alis namin is alas 6. So 5:30 mag-aalasal Guys, muna I'm kami. gonna miss Tatay. Oh. So, doon kami magkita-kita sa simbahan. So piniprepare na ni Mrs. yung aking mga damit. So kompleto na. Ito. Bakit may book? Bible yan. So ayun. Banana. Mayroong mga shorts, pangligo, tsaka jacket. Kasi 3 days yun. So kita-kita na lang guys sa day 1 bukas. Umaga. Boom. See you tomorrow. Hello guys, good morning. Ito yung day 1 namin retreat. Kami ng Lubo, Batangas. Ito muna kami sa Petron, ihi lang. Tapos biyahe ulit. Mga palayan pa dito guys. Ay, mga taniman. Dito kami sa bayan ng Lubo. Ano yung bayan ng Lubo, Batangas guys, malapit na. Hintayin lang namin yung isang sasakyan sama namin. Layo rin pala. Tata kami doon sa may bitukang liko-liko. Mainit eh. Dito na kami guys sa Lawas Resort. Bawal lang sa pangaway. Tumdum din lang. Pagka-ribbon? Dahil tayo wala. Meron ka na tali. Nangalik. Palagi ko sinampal mo isang bagyo lang. Lagi 1,000. Ganyan lang pare. Nahanap ko yung makasama. Pwede yung mga hindi, sila pangalan na lima sila. Sila lang si Wilmer, si Abe, si Eric.
Ngayon day 1 namin sa aming retreat. Hindi pa kami naliligo kasi mainit pa. Nakapasok lang namin, kaka-check-in lang namin sa kwarto. So, lalagay muna namin yung mga gamit. Tapos yung iba yata matutulog muna. Kasi ngayon pa lang kami nakapasok sa aming kwarto. Alas 2 kasi yung pwedeng mag-check-in. Lagay lang namin guys yung mga gamit sa loob. Tapos baka maligo na rin tayo. Kasi parang ang sarap na maligo eh. Meron man tayong dalang yung sunscreen. Kaya okay lang. May rash guard din akong dala. Yung number 1 constancy, hindi nagbabago. Kung tayo po ay manampalataya, kahit anong pagsubok, hindi makabago. Siguro tayo sa Panginoon ng Diyos. Dahil sa trabaho, minsan nadala siya sa kasamaan, hindi siya nakatin sa gawain ng church. Pero ang pagpanampalataya niya ay hindi nagbabago. At tulad sa mga gawain sa araw-araw, dahil kailangan sa pamilya. Pero alam ko na si Lord naintindihan ang ating mga kalagayan sa ating buhay. Si Lord ang kasama ko, hindi ko mabago kahit anong mangyari, patuloy. Number 2, consistency. Tuloy-tuloy, hindi nagbabago. Bilang tayo po ay manampalataya, magpatuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Kung gusto natin sumunod, walang makita bilang tayo mga Kristiyano, walang magpatotoo tayo. Is we'll see to it na nagagampanan namin. Pero dapat po magkakaano yan eh. You have to study the Word of God, of course. Siyempre magre-reflect yan doon sa prayer life. Sabi nga dito sa Psalms 1 up to 6. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of the sinners, or sit in the seat of mockers. But his
the Word of God. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season. Whatever he does. So, kapag tayo po ay in compliance na po doon sa Word of God, o yun sa pinapagawa sa atin ng Panginoon, nandiyan po yung makakamtan natin yung prosperity. So, with that, sa mga Solomon Group, salamat po. Oo, sa ating lahat. Tayo, bye! Ang grupo namin ay Gideon. Mention lang itong aming paliwanag kasi yung nasasabi na sa tatlo, yung tama yung sa amin, inamin na nabagsak talaga kami. Sa 10 bagsak kami kasi isa dito ang inano namin yung pagbabasa natin sa Bible. Isa yung dahilan parang kinakalimutan natin. Sa dating ang mga gamas, nauna pa natin yung mga cellphone natin na babasahin kung anong mga Aray! kaya inaamin namin. Kasi yung Bible natin parang nakakalimutan na natin. Na po yan, pwede tayong umupo, pwede tayong magpalit. Ayan. Okay, start na po tayo. Ang set of questions po natin ay tungkol sa Pilipinas, Bible trivia, tsaka general knowledge. I-random ko na lang po to. Okay. Start po tayo. Lapit po. Yee! Unang tanong. What is the current highest bill currency in the country? 1,000. 1,000, correct. Oh, kamay po, kamay. Kuya Pete. Who is the father of the Filipino language? Ama ng wika. Sino daw po ang ama ng Filipino language? 5, 4, 3, 2, 1. Bakit po? Si Manong Ben. Sino daw po ang ama ng Filipino language? 5. Si Rizal. Mali. Parang hindi kita. Hindi pa nabaguhin yan? Hindi po, hanggang hindi na sasagot. Sino ang ama ng pambansang wika? 5, 4, 3, Pwede yung apelido lang? Balagtas? 1. Mali. Sayang oh. Si Rizal? Kasi Rizal, mali po. Sabihin ko na po yung sagot. Palit na tayo ng tanong. Ang tamang sagot, Manuel Quezon. Sige. Ilan ang tinapay at isda na pinakain ni Jesus sa 5,000? Ulit pa ulitin yung tanong ha. Ilan ang tinapay Ilan yung at tinapay at isda saka na pinakain ni Jesus sa 5,000? Yung tinapay. Yung tinapay bang? Kaya ni George. Isda? Yung isda. 7 yata isda o 5. Mali po. Pahit. Yeah. Tayo yan. Ilan ang tinapay at ilan ang isda? 5. 5 Yung ano? 3 isda. 4. Sige. Lagi na yan. Ilan ang tinapay at ilan ang isda? 7 ang tinapay, 3 ang isda. Ay, gagi yan. Ilan ang tinapay at ilan ang isda? Ang tinapay ay pinakain niya sa 500 mga tao. Ilan ang So ito tinapay? ay tinapay 499 plus 1. At 500.
Paano nagpakita ang Diyos kay Moises? Nagliliyap na po, no? Tama. Next question. Ilang araw ginawa ng Diyos ang sanlibutan? Ilang araw ginawa? Kinikilaw namin yun. Yung dikya, merong one. Gumagano, no? Okay lang, parang kayo galamay. Kinikilaw namin ito eh. Hindi makatiyak. Kilaw namin yan, probinsya ba? Kinikilaw namin. Iba yung dikya kasi dikya. Pero ano ito, gano'n, no? Yan yung Makati. Yun, maano yun, Makati yun. Yan yun? Parang jellyfish din, pero ibang klase. Sa labay, mahaba. Medyo mahaba yung Naglalaway. mahaba yung dala. Tingnan nyo yung sunset guys. Ang ganda. Hapunan na guys. Nabalik na kami doon sa aming cottage. Tingnan natin pa ng mga niluto nila. May
nakita akong tuna pa. Ihawin nila yun. Ganda ng sunset. Tubig pa dito guys na ano. Tabang ko to. Maalat din eh. Maalat. Kaya lang, maalat eh. Sunset pa. Sulit dito. So day 1 pa lang. May day 2 pa. Yan, sige. Tayo, manalangin. Hilingan natin si Kuya Romy sa mag-pray sa ating hapunan. Manalangin po. Tayo po'y manalangin. Lord God, salamat sa biyaya na magsusunod. Naway ito mga paspasan mo sa pagbigay ng kalakasan namin. At salamat sa handang sa pagkain ng Diyos. Lord, salamat sa lahat sa tabahan na langit sa mga Jesus. Amen. Ano ba yun, Samson? Samson. Nasa Samson. Pinapunta kasi sa'yo. Pinapunta ni Pastor yung ano eh. Oh, second. Oh, yung pangalawang nag-report, yung ano? Joshua. Joshua. Oh, Joshua pa. Oh. Joshua. Joshua. Bagal kumilos niya itong ano, Joshua. Samson ah. Parang ano ah. Sibong. Lakas. Samson malakas eh. Sibong. Oh. Ang kanin pa nandito, Joshua. ang kanin pa nandito. Joshua. Joshua. Solomon. Oh, Solomon. Di ba, di So yun lang guys, no? Natapos na ating day 1. So dito ako nag-video banda sa may ano, liwanag. Kasi doon sa pwesto namin madilim na. So yun na, tapos na ang ating day 1. Magkikwento-kwentuhan na lang. Tapos mamaya tulog na. Kasi bukas gigising kaming maaga.
para sa day 2. So yung normal na retreat guys, okay lang naman. May mga usapan kami, and yun, maganda, may mga natutunan din tayo. Saka magaan kasama yung mga kasama ko. So dinivide kami by grouping. So ilan ba kami? Yung group 4 kami, tapos by group tigpa 5. So bukas may darating pa na iba, yung mga nakamotor naman. So bukas dito na natin, and tignan natin bukas kung ano naman yung ating matatakil tomorrow. And nga pala guys, may share ko lang sa inyo na first time ko rin tong sumama sa ganitong retreat ng simbahan. Hindi ko na matandaan kung dati nakakasama pa ako. Parang hindi, parang first time ko talaga ito. And imbitahan lang din tayo, sinama lang tayo ng father-in-law ko. So yun, overall sa day 1 maganda naman. Maraming mga activities kaming ginawa. And syempre yung pagkain, sarap yung pagkain namin guys, tuna na sinigang kanina, dinner, saka yung inihaw na tuna rin. So yung lugar maganda rin guys, kasi malinis, tapos white sand, maganda yung dagat. Ayan yung kwarto namin, yung usual na kwarto lang, aircon, tapos nag-add lang kami ng nag-additional lang kami ng ano ba yun, yung higaan, dalawa, para sa kasi yung kama, dalawa lang yung kama. So medyo marami kami sa kwarto, kaya nagpad ng dalawang higaan para sa pero maganda yung aircon guys, malamig. Mamaya titignan natin kung kakayanan natin yung lamig, pero may dala naman akong jacket, kaya okay na okay pag so see you tomorrow guys, day 2.